My name is Terry Campbell. I'm in prison for murder, first-degree murder, and I've been in prison for 44 years. Marami sa ating mga kapwa ang naghahanap ng hustisya kapag sila ay nakakaranas ng mga karumaldumal na krimen. Ngunit naisip nyo na ba ang buhay ng mga kriminal na ito? Ang mga taong ito ay dumanas ng mga hindi makatarungang hatol at mahabang sentensya sa bilangguan, ngunit sa kabila ng lahat sila ay nagtagumpay at nakalabas ng buhay. Bagaman sila ay madalas na hindi na tinatanggap ng lipunan, ay patuloy pa rin sila sa pakikipaglaban sa buhay kahit na sila ay matanda na. Kaya naman ang kanilang mga kwento ay puno ng pag-asa, katatagan at inspirasyon. Kung kaya't sa video na ito ating kikilalanin ang 20 mga taong nalampasan ang nakakabaliw na mga sentensya sa bilangguan. Kaya tara, simulan na natin. Number 1, Eddie Collins. Si Eddie Collins ay nakulong ng 43 years dahil sa kaso ng armed robbery noong siya ay nasa murang edad na 21 years old lamang noon. Nahuli siya at nahatulan ng mahabang sentensya sa ilalim ng isang sistema na masyadong mahigpit para sa mga non-violent offenders. Bagaman kahit walang permanenteng record ng karahasan bago ang insidente, ay hinatulan siya ng napakahabang panahon sa likod ng mga rehas. Sa loob ng kulungan, naging mapayapa si Collins at naging aktibo sa iba't ibang programa, kabilang na ang edukasyon para sa mga bilanggo, kaya't kinilala ang kanyang good behavior. Samantala, matapos ang 43 years ay napalaya siya noong 2019 lamang. Pagkalaya niya, nahirapan siyang makabalik sa normal na buhay dahil sa malaking pagbabago sa teknolohiya at lipunan. Gayunpaman, ang kanyang kwento ay nagbukas ng diskusyon ukol sa mga reforma sa criminal justice system, lalo na sa mga kaso ng mga non-violent crimes at long-term sentences. Number 2, Otis Johnson. Si Otis Johnson ay nakulong ng 44 years matapos mahatulan ng tangkang pagpatay sa isang pulis noong 1970s sa edad na 25. Dahil sa kanyang krimen, binigyan siya ng mabigat na sentensya at hindi nakatanggap ng parol o probasyon. Sa loob ng kulungan, nawalan siya ng kontak sa pamilya at nahirapan sa kalagayan ng buhay sa loob. Sa kabila nito, nanatili siyang mapayapa at nakatuon sa kanyang personal time at pagbabasa. Nang siya ay nakalaya noong 2014 sa edad na 69, ay naharap siya sa isang mundo na lubos na nagbago. Kinagulat niya ang mga bagong teknolohiya tulad ng cellphones at digital billboards at nahirapan siyang makasabay sa modernong pamumuhay tulad ng paggamit ng automatic doors at smartphones. Dahil wala siyang pamilya, pumunta siya sa mga social workers para sa tulong. Number 3, John Francese. Si John Sonny Francese Sr. ay isang kilalang miyembro ng Colombo crime family sa New York at naging underboss ng organisadong krimen. Ipinanganak siya noong 1917 sa Italy, ngunit lumaki siya sa New York at mabilis na nakilala na mafia dahil sa kanyang pagkakasangkot sa iba't ibang illegal na gawain tulad ng loan sharking, extortion at racketeering. Noong 1967 ay nahatulan siya ng 50 years ng pagkakakulong dahil sa bank robbery na isang paratang na base sa testimonya ng isang informant. Nagsilbi siya ng mahabang panahon sa kulungan at ilang beses pang nakulong sa iba pang mga kaso ng extortion. Gayunpaman, noong 2011 sa edad na 93, muling nahatulan si John ng 8 years sa kulungan dahil sa extortion. Matapos siyang ituro ng sariling anak na si John Francis Jr. na siya raw ay sangkot sa mga krimen. Samantala, siya ay pinalaya noong 2017 sa edad na 100 years at itinuturing siyang pinakamatandang bilanggo na pinalaya sa kasaysayan ng US. Matapos ang kanyang paglaya, namuhay siya ng tahimik sa isang nursing home hanggang sa kanyang pagkamatay noong 2020 sa edad na 103. Number 4, Harvey Stewart. Si Harvey Stewart ay nakilala bilang isa sa pinakamatagal na nakulong sa Amerika na nagsilbi ng halos 60 years sa bilangguan. Samantala, nakulong siya noong 1951 sa edad na 23 matapos mahatulan ng murder sa Beaumont, Texas. Ayon sa mga ulat, kasangkot siya sa isang pagnanakaw na nauwi sa karahasan, dahilan upang makulong siya habang bata pa. Sa loob ng kulungan, marami siyang pinagdaanan at ilang beses din siyang naparol, ngunit bumalik dahil sa iba't ibang violations, kabilang ang isang kaso ng robbery noong 1986. Pagsapit noong 2011 sa edad na 83 ay napalaya siya muli, ngunit kinailangan munang maghanap ng halfway house o nursing home para sa kanya dahil wala na siyang natitirang pamilya.
Dahil sa tagal ng pagkakakulong, naging mahirap para kay Stewart ang makabalik sa normal na buhay. Inamin niya na ang simple niyang hiling paglabas ay makakain ng masarap na pagkain at makainom ng root beer. Number 5, Randolph Arledge. Si Randolph Arledge ay nakulong ng halos 30 years para sa isang krimen na hindi niya ginawa. Noong 1981, natagpuan ng katawan ni Caroline Armstrong sa Corsicana, Texas na may 48 na saksak. Si Arledge na bumisita lamang sa lugar ay naakusahan ng pagpatay base sa testimonya ng dalawang informant na may kapalit na benepisyo sa kanilang mga kaso. Bagamat walang pisikal na ebidensyang nag-uugnay kay Arledge, siya ay nahatulan noong 1984 at sinentensyahan ng 99 years sa bilangguan. Pagkalipas ng halos 2 dekada, hiningi ng Innocence Project ang kanyang kaso at noong 2011, ang DNA testing mula sa crime scene ay nagpatunay na hindi si Arledge ang salarin. Sa halip natuklasan na si David Sims na isang kilalang kriminal ang may kaugnayan sa mga ebidensya. Kaya naman noong 2013, napawalang sala si Arledge matapos mapatunayan ang kanyang kawalan ng kasalanan at siya ay nakalaya. Samantala, tumanggap siya ng $1.1 million na kabayaran mula sa estado ng Texas bilang compensation sa maling pagkakakulong. Number 6, Charles Edred Ford. Si Charles Edred Ford ay nakulong ng 64 years na isa sa mga pinakamahabang sentensya sa kasaysayan ng United States. Siya ay nahatulan noong 1952 sa edad na 19 ng first-degree murder matapos makonvict ng isang all-white jury sa Charles County, Maryland. Ang kaso ay bahagi ng isang mas malawak na issue ng racial discrimination na laganap sa panahong iyon, lalo na sa southern states. Bagaman walang sapat na ebidensyang nag-uugnay kay Ford sa krimen, siya ay pinatawan ng habambuhay na pagkakakulong dahil sa kulay ng kanyang balat. Samantala, noong 1975, habang nakakulong, siya ay kinasuhan muli ng second-degree assault matapos masangkot sa isang insidente kung saan isang babae ang biktima. Gayunpaman, ang ebidensyang ipinakita sa korte ay mahina at ang kanyang koneksyon sa insidente ay batay lamang sa pagkakahawig ng kanyang pisikal na anyo sa suspect. Pagkalipas ng mga dekada ng maling pagkakakulong, si Ford ay binigyan ng retrial noong 2015 na kung saan kinilala ang mga procedural errors sa kanyang kaso, partikular ang hindi pagsasabi sa kanya ng kanyang karapatan na mag-apil. Samantala, noong 2016, sa edad na 84, si Ford ay pinalaya matapos mahanap ng korte na ang kanyang conviction ay labag sa due process. Siya ay unang inilagay sa isang nursing home bago tuluyang pinakawalan mula sa kustodiya ng pulisya. Ang kaso ni Charles Edred Ford ay isa sa mga pinakamahalagang halimbawa ng maling pagkakakulong na dahil sa racism. Number 7, Howard Christensen. Si Howard Christensen ay nakulong ng 64 years na isa sa pinakamahabang panahon ng pagkakabilanggo sa kasaysayan ng United States. Noong 1937, sa edad na 16, siya at ang kaibigan niyang si Merrill Clements ay nahatulan ng first-degree murder para sa pagpatay sa kanilang guro na si Henry Schwartz sa Michigan. Ang kanilang krimen ay itinuturing na isang mabigat na pagkakamali at kapwa sila hinatulang makulong ng habambuhay. Gayunpaman, si Clements ay nagpakamatay sa kulungan noong 1943, ngunit si Christensen ay nanatili at nagtiis ng higit pa sa 6 na dekada sa bilangguan. Samantala, noong 1970s, ang sentensya ni Christensen ay binago mula sa habambuhay patungo sa 200 years na pagkakakulong. Sa kabila nito, noong 2001, siya ay napalaya na may parol sa edad na 82. Pagkatapos ng kanyang paglaya, namuhay siya ng tahimik at namatay 2 taon matapos makalaya noong 2003. Ang kanyang kaso ay isang halimbawa ng mga juvenile offenders na nahaharap sa mabibigat na sentensya na nagsilbing batayan para sa mga reforma sa criminal justice system sa Amerika, lalo na tungkol sa mga menor de edad na nahahatulan ng habambuhay. Number 8, Richard Honeck. Si Richard Honeck ay kilala bilang isa sa mga taong may pinakamahabang pagkakakulong sa kasaysayan ng Amerika na tumagal ng 64 years. Ipinanganak siya noong 1879 at noong 1899 sa edad na 20 ay nahatulan siya ng first-degree murder para sa pagpatay sa dati niyang kaibigang si Walter Queller. Ang motibo sa krimen ay paghihiganti dahil si Queller ay nagbigay ng testimonya laban kay Honeck at sa kanyang kasamahan na si Herman Hundhausen sa nauna niyang kaso na arson.
Si Honeck at Hundhausen ay maingat na nagplano ng pagpatay kay Coelho at ginamit ang mga armas, kabilang ang mga kutsilyo at revolver, sa krimen. Noong una, si Honeck ay dinala sa Joliet Prison na kung saan siya ay nasangkot sa isang insidente noong 1912 kung saan sinaksak niya ang assistant warden dahilan upang makulong siya sa solitary confinement ng ilang araw at masentensyahan ng mas mabibigat na parusa. Pagkalipas ng ilang taon, inilipat siya sa Southern Illinois Penitentiary na kung saan siya nagtrabaho sa bakery ng bilangguan ng halos 35 years. Samantala, bilang isang bilanggo, si Honeck ay bihirang makipag-ugnayan sa kanyang pamilya o sa labas ng mundo. At sa loob ng mga dekada, nakatanggap lamang siya ng isang liham at 2 pagbisita. Noong 1963 sa edad na 84, nakuha ng isang reporter mula sa Associated Press ang atensyon ng publiko tungkol sa kanyang kaso na nagresulta sa libu-libong liham at suporta mula sa iba't ibang tao. Sa parehong taon, siya ay pinalaya sa parol sa tulong ng kanyang pamangkin na si Clara Orth. Matapos makalaya, namuhay siya ng tahimik at nanirahan sa isang nursing home hanggang sa kanyang kamatayan noong 1976 sa edad na 97. Number 9. Johnson Van Dyke Grigsby. Si Johnson Van Dyke Grigsby ay nakulong ng 66 years na isa sa mga pinakamahabang sentensya sa kasaysayan ng US. Noong 1908, siya ay nakonvict sa second-degree murder matapos niyang mapatay si James Brown sa isang away sa Indiana. Bagamat ipinagtanggol ni Grigsby na ginawa niya ito bilang self-defense, siya ay sinentensyahan ng habang buhay na pagkakulong. Nabilanggo siya sa Indiana State Prison na isang lugar na kilala noon sa hirap ng kalagayan. Sa kabila ng mahabang panahon sa likod ng rehas, nagpakita si Grigsby ng mabuting asal. Dahilan upang magkaroon siya ng oportunidad para sa parol, subalit ito'y paulit-ulit na ipinagkait. Gayunpaman, noong 1974, siya ay pinalaya sa edad na 93 dahil sa kanyang katandaan at magandang asal. Sa labas, naharap siya sa isang mundo na sobrang nagbago, mula sa mga kotse hanggang sa space travel. Hindi naging madali para sa kanya ang mag-adjust dahil halos buong buhay niya ay ginugol sa loob ng kulungan. Kaya't siya ay talagang mabilis na bumalik sa bilangguan ng kusang loob pagkatapos na mahirapan sa paghahanap ng trabaho. Kaya bumalik siya sa bilangguan sa loob ng 2 taon. Kaya ngayon sa edad na 91 years old ay tuluyan na siyang nakalabas ng kulungan. Pagkatapos ng kanyang paglaya, nanirahan siya sa isang care facility para sa mga matatanda. Pagkatapos lamang ng 10 years ay namatay siya sa edad na 101 years old. Number 10. Paul Geidel Jr. Si Paul Geidel Jr. ay nakulong ng 68 years at 296 days, ang pinakamahabang oras na ginugol sa kulungan ng isang tao sa US, na eventually nakalaya. Siya ay ipinanganak noong 1894 sa Hartford, Connecticut, at bata pa lamang siya ay hirap na ang kanyang buhay. Siya ay maagang naulila sa ina at pinalaki ng isang amang lasenggo. Noong 1911, sa edad na 17, siya ay nakasuhan ng second-degree murder matapos patayin si William H. Jackson na isang mayamang stockbroker habang tinatangka niyang nakawan ito sa isang hotel sa New York kung saan siya nagtatrabaho bilang bellhop. Hinatulan siya ng 20 years to lifetime imprisonment at nakulong sa Sing Sing Prison. Dahil sa kanyang mental instability, dinala rin siya sa Dannemora State Hospital for the Criminally Insane. Bagamat eligible siya for parole noong 1931, tumanggi siyang lumabas ng kulungan dahil naging nasanay na siya sa mga utos at gawain sa loob ng kulungan. Pagkatapos ng halos 69 years, sa wakas ay nakalaya na siya noong 1980 sa edad na 86. Dahil sa tagal ng pagkakakulong, nahirapan siyang mag-adjust sa labas ng kulungan at nilagay siya sa isang nursing home sa New York. Samantala siya ay namatay noong 1987 sa edad na 92. Number 11. Joseph Ligon. Si Joseph Ligon ay nakulong ng halos 68 years, ang isa sa pinakamahabang taon ng pagkakakulong sa kasaysayan ng US. Ipinanganak siya noong 1937 sa Alabama at lumaki siya sa Philadelphia sa gitna ng kahirapan at kawalan ng edukasyon. Samantala noong 1953, sa edad na 15, nasangkot siya sa isang drunken spree kasama ang ilang kabataan na kung saan 2 ang namatay at ilan ang nasugatan. Bagamat inamin ni Ligon na kasama siya sa mga pag-atake, patuloy niyang itinatanggi na siya ang pumatay. Siya at ang kanyang mga kasama ay sinentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong ng walang parol. Habang nasa loob ng kulungan, natutunan ni Ligon na magbasa at sumailalim sa pagbabago.
Kaya naman noong 2012, idineklara ng US Supreme Court na labag sa konstitusyon ang mandatory life sentences para sa mga juvenile offenders. Kaya na-resentence si Ligon. Kung kaya't noong 2017, inalok siya ng parol, ngunit tinanggihan niya ito dahil gusto niyang makalaya ng walang kondisyon. Sa wakas, noong February 2001, sa edad na 83, nakalaya siya matapos ang halos 68 years. Sa labas, nahirapan siyang mag-adjust sa modernong buhay, ngunit pinili niyang yakapin ang kanyang kalayaan at bagong simula. Number 12, James Moore. Si James Moore ay naging simbolo ng hindi tama na hustisya sa Amerika matapos makulong ng 47 years dahil sa isang simpleng armed robbery noong 1962 na kung saan $5.60 lamang ang nakuha niya mula sa pagnanakaw sa isang gasolinahan. Noong panahong iyon, dahil sa mahigpit na penal code ng Ohio, inatulan siya ng 15 hanggang 75 years na pagkakakulong, na isang sobrang tagal na sentensya para sa isang krimen na hindi karumal-dumal. Sa kabila ng pagiging isang mabuting bilanggo, nanatili si Moore sa kulungan ng halos 5 dekada. Samantala, nakalaya lamang siya noong 2009 sa edad na 72. Gayunpaman, nung nasa loob siya, unti-unti siyang nawalan ng koneksyon sa kanyang pamilya at nahirapan sa mga pisikal na kondisyon dahil sa pagtanda. Pagkalaya niya, hirap na siyang bumalik sa normal na buhay at ang kanyang kaso ay naging simbolo ng pangangailangan para sa reforma sa sistema ng hustisya. Samantala, pumanaw si Moore makalipas ang ilang taon mula ng kanyang paglaya. Ngunit ang kwento niya ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga nagtataguyod ng mas makatarungang penal system. Number 13, Sheldry Top. Si Sheldry Top ay nakulong ng halos 56 years dahil sa isang armed robbery na ginawa niya noong 1953 sa Ohio, kung saan nasentensyahan siya ng life without parole. Bago siya makulong, si Top ay isang ordinaryong kabataan na nasangkot sa maling grupo, ngunit wala siyang seryosong criminal record. Noong nasa kulungan, siya ay naging modelo na bilanggo, maayos ang asal at tumutulong sa kapwa preso. Sa kabila nito, ilang beses na tinanggihan ang kanyang parol. Gayunpaman, matapos ang napakahabang panahon ng pagkakulong, nakalaya siya noong 2009 sa edad na 76. Sa halos 5 dekada sa likod ng rehas, nahirapan siyang makabalik sa normal na buhay dahil nagbago na ang mundo mula teknolohiya hanggang sa mga gawain at kultura. Samantala, si Top ay nakatanggap ng tulong mula sa mga non-profit organizations para sa mga ex-prisoners upang makapagsimula muli siya sa kanyang buhay sa labas ng kulungan. Number 14, Thomas Trantino. Si Thomas Trantino ay nahatulan ng kamatayan noong 1964 dahil sa brutal na pagpatay sa 2 pulis sa New Jersey noong 1963 habang siya at ang kasama niyang si Frank Falco ay lasing. Matapos ang insidente, si Trantino ay nakatakas ngunit nahuli pagkalipas ng ilang araw. Samantala, noong 1972, nabago ang kanyang sentensya mula sa death penalty patungong life imprisonment with the possibility of parole dahil sa pagbabago ng batas. Habang nasa kulungan, si Trantino ay nagpakita ng malaking pagbabago. Nagsimula siyang magsulat ng mga tula at naging aktibo sa mga kilusan para sa penal reform. Sa kabila ng kanyang pagsusumikap na magbagong buhay, ilang beses na tinanggihan ang kanyang parol dahil sa galit ng mga pamilya ng biktima at mga organisasyon ng pulis. Samantala, pagkalipas ng 38 years sa bilangguan, nakalaya siya noong 2002 sa edad na 63 sa kabila ng malalaking protesta. Matapos lumaya, tinangka niyang mamuhay ng tahimik at ipagpatuloy ang pagsusulat, ngunit nanatili siyang sentro ng kontrobersya, lalo na sa mga debate tungkol sa pagbabago ng mga ugali ng bilanggo. Number 15, Ricky Jackson. Si Ricky Jackson ay nakulong ng 39 years dahil sa maling paratang sa kanya ng pagpatay noong 1975 at sinasabing kasama niya ang magkapatid na Wiley at Ronnie Bridgman na inakusahan silang pumatay kay Harold Franks sa Cleveland, Ohio batay sa testimonya ng isang 12 years old na batang si Edward Vernon. Gayunpaman, walang pisikal na ebidensya laban kay Jackson, ngunit siya ay nahatulan pa rin at sinentensyahan ng death penalty. Nakalaunan ay nabago sa life imprisonment. Habang nasa bilangguan, si Jackson ay patuloy na ipinaglalaban ang kanyang pagiging inosente, ngunit nanatili sa kulungan ng halos 4 na dekada. Samantala, noong 2011, binawi ni Vernon ang kanyang testimonya at inamin niyang napilitan lang siyang magsinungaling. Kaya sa tulong ng Ohio Innocence Project, napatunayan ang kawalang sala ni Jackson. Kung kaya't noong 2014, nakalaya siya sa edad na 57. Pagkalaya niya ay naharap si Jackson sa isang bagong mundo
ngunit naging inspirasyon siya sa paglaban para sa reforma sa hustisya. Gayunpaman siya ay nakatanggap ng $1 million bilang kompensasyon, ngunit ang halos 4 na dekadang nawala sa kanyang buhay ay hindi na maibabalik. Number 16, Betty Smithey. Si Betty Smithey ay kilala bilang isa sa mga babaeng may pinakamahabang sentensya sa kulungan sa kasaysayan ng US. Noong 1963, sa edad na 20, siya ay naakusahan ng pagpatay sa isang 15-month-old na batang si Sandy Gerberick habang siya ay nag-aalaga rito bilang babysitter sa Phoenix, Arizona. Dahil dito nahatulan siya ng life imprisonment without parole at inaasahan na hindi na siya makakalaya. Sa kanyang unang mga taon sa kulungan, madalas siyang nagtangkang tumakas, pero sa paglipas ng panahon nagbago siya at naging modelo na preso. Samantala matapos ang halos 49 years sa kulungan, noong 2012 lamang, sa edad na 69, siya ay napalaya sa pamamagitan ng clemency mula kay Arizona Governor John Brewer. Sa kabila ng mahabang panahon sa kulungan, napanatili niya ang kanyang disiplina at ginamit ang pagkakataon para magbago. Paglabas niya, tinanggap siya ng kanyang pamilya at nagsimula siyang muling mag-adjust sa buhay sa labas. Number 17, Vincent Simmons. Si Vincent Simmons ay isang African-American na nakulong ng 44 years dahil sa akusasyon ng panggagahasa noong 1977. Samantala, 14 years old na kambal na babae na sina Karen at Sharon Sanders ang nagsampa ng kaso laban sa kanya na nagsasabing ginahasa sila ni Simmons. Sa kabila ng kakulangan ng pisikal na ebidensya at mabilisang paglilitis, nahatulan siya ng 2 habambuhay na sentensya. Samantala, habang nakakulong, patuloy na ipinaglaban ni Simmons ang kanyang pagiging inosente, nagsumite ng maraming apil, ngunit palaging tinatanggihan ng korte. Gayunpaman, noong 2021, natuklasan ng kanyang mga abogado ang mga nawawalang ebidensya na nagpapatunay na walang pisikal na senyales ng panggagahasa, pati na rin ang mga inconsistency sa testimonya ng mga biktima. Kaya naman noong February 14, 2022, si Simmons ay napalaya matapos pumayag ang korte na muling suriin ang kanyang kaso. Samantala, siya ay 70 years old na noong makalaya at nagsimula siyang mag-adjust sa bagong mundo matapos ang mahigit 4 na dekada sa kulungan. Number 18, Joseph Sledge Jr. Si Joseph Sledge Jr. ay nakulong ng 36 years para sa isang krimen na hindi niya ginawa. Samantala, noong 1976, siya ay inakusahan ng pagpatay sa mag-inang sina Josephine at Eileen Bullard sa kanilang bahay sa North Carolina. Sa kabila ng kakulangan ng direktang ebidensya, nahatulan siya noong 1978 batay sa testimonya ng 2 kapwa bilanggo na kalaunan ay napatunayang hindi totoo. Habang nakakulong, patuloy na ipinaglaban ni Sledge ang kanyang pagiging inosente, ngunit lahat ng apil niya ay paulit-ulit na tinanggihan. Samantala, noong 2012, natuklasan ng North Carolina Innocence Inquiry Commission ang mga ebidensyang hindi nasuri dati, kabilang ang DNA testing na nagpatunay na walang kinalaman si Sledge sa krimen. Gayunpaman, noong January 23, 2015, matapos ang halos 4 na dekada sa kulungan, siya ay pinalaya sa edad na 73 matapos mapatunayang hindi siya ang may sala. Sa kabila ng maraming taon na nasayang, nagsimula siyang muling bumangon at makisabay sa modernong buhay. Number 19, Susan Marie Mellen. Si Susan Marie Mellen ay isang ina mula California na maling nakulong ng 17 years para sa pagpatay noong 1997. Inakusahan siya ng pagplano sa pagpatay kay Richard Daley na isang homeless na lalaki at batay sa testimonya ng isang hindi mapagkakatiwalaang saksi na si Jill Gunster na nagsabing inamin ni Mellen sa kanya ang krimen. Sa kabila ng kakulangan ng pisikal na ebidensya, si Mellen ay nahatulan ng habambuhay na pagkakakulong noong 1998. Habang nasa kulungan, patuloy niyang ipinaglaban ang kanyang pagiging inosente at noong 2013, ang kaso niya ay muling sinuri ng Innocence Matters na natuklasang walang matibay na ebidensya laban kay Mellen at napag-alaman din na ang mga tunay na pumatay kay Daley ay mga miyembro ng gang at walang kinalaman si Mellen. Samantala, noong October 10, 2014, matapos ang halos 2 dekada sa kulungan, siya ay pinalaya matapos mapatunayang inosente. Sa kanyang paglaya, bumalik siya sa kanyang mga anak at nagsimulang mag-adjust sa bagong buhay. Ngayon si Mellen ay isang advocate para sa mga biktima ng maling pagkakakulong at nagbibigay inspirasyon sa iba na patuloy na lumaban para sa hustisya. Number 20,
William Barnhouse. Si William Barnhouse ay isang taong nagtagumpay sa kabila ng mga matinding pagsubok. Bago siya nakulong, siya ay isang simpleng residente ng Muncie, Indiana. Noong 1992, siya ay inakusahan ng rape at criminal debit conduct at siya ay nakulong sa loob ng 25 years. Ang kanyang kaso ay batay sa maling pag-identify ng biktima at hindi tamang ebidensya. Sa loob ng kulungan, siya ay patuloy na nagsasabi na wala siyang kasalanan at nagpursige na makalaya. Noong 2017, matapos ang mga reinvestigation at pagsusuri ng ebidensya, siya ay napawalang sala at pinalaya. Ang kanyang buhay matapos ang pagkakakulong ay puno ng pag-asa at inspirasyon. Nagpatuloy siya sa kanyang laban para sa hustisya at nakipaglaban upang linisin ang kanyang pangalan. Ang kanyang kwento ay isang patunay ng katatagan at determinasyon sa kabila ng mga pinakamadilim na sandali. Sa kasalukuyan, si William ay patuloy na bumabangon mula sa kanyang mga pagsubok at nagbibigay inspirasyon sa iba.